Sa ngayon po, tayo ay magpapasimula sa pag-aaral sa mga aklat ng Biblia. At siyempre, sa ating pagpapasimula ay magpapasimula tayo sa unang aklat ng banal na kasulatan. At siguradong alam niyo kung ano ang aklat na ito. Aklat ng Genesis. Sa mga panahong ito ay inaasahan na kayo ay nakabasa na ng buong Biblia ng kahit isang beses sa inyong pag-aaral po sa TBTI. Sapagkat ang subject na ito ay ika-5 o ika-6 sa mga aralin sa Term 1. Agad po tayong pupunta sa unang aklat na ito, ang aklat ng Genesis. Ano ba ang ibig sabihin ng Genesis? Ang ibig sabihin ng Genesis ay beginnings or origins. Ang aklat na ito ay nakakamanghang libro. Marami po ay naakala na ito po ay kathang-isip dahil sa mga nilalaman nito. Sa mga naniniwala na ito ay katotohanan, ito ay naging kapakipakinabang sa kanilang pananampalataya. Halimbawa po ay ang mga ilang archaeologists na kung saan ay binabasa nila ang mga ilan sa bahagi ng aklat na ito at pagkatapos ay tinitignan nila ang mga ilang kaganapan at nakikita nila na ito ay katotohanan. Halimbawa ay ang daong ni Noe, na kung saan ay nakita nila na ito ay subadsad sa bundok ng Ararat sa pagitan ng isang bansa at ng Russia, at ito ay kanilang hinanap at tunay po na natuklasan ang daong na yon. Mga ilan pang ginagawang paghuhukay ng mga archaeologists ay tunay na nakikita nila na ang Biblia ay katotohanan. Alam po niyo, higit sa lahat, ay ang kamangha-mangha na ginagawa nito sa buhay ng mga tao na naniniwala rito. Ang aklat ng Genesis, ang pinakapundasyon ng lahat ng aklat dito. Makikita natin dito ang disenyo ng Diyos sa lahat ng bagay sa pasimula, lalo na yung mga nakasulat dito. Ang Genesis din ay nagbibigay ng mga kwento na naglalarawan sa Kanya. At kasama rito ang mga pasimula ng daigdig, ang mga nilalang sa mundo na ito, ang tao, ang kasalanan, ang kamatayan, ang mga pamilya, ang mga sibilisasyon, ang mga gobyerno, ang mga bansa, at mga kultura, at kung ano-ano pa ay matatagpuan po sa aklat ng Genesis. Ipinapakilala rin ng Diyos ang kanyang sarili sa aklat na ito at kung sino ang kanyang kaaway at ang kanyang plano na pagtubos sa sangkatauhan. Ang inaakala na sumulat ng aklat na ito ay walang iba kundi si Moises. Ito marahil ay ilan sa bahagi ng kanyang research doon sa Ehipto, sapagkat si Moises po ay pinanganak doon at napunta roon ang mga Israelita hanggang sa naniwala siya sa kanyang nanay na doon galing ang kanyang lahi. At naniwala siya na ang Diyos ng Israel ay siyang totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mababasa po natin ang bahagi ng kwento sa Hebreo 11, malamang ay talatang 24 hanggang sa mga sumusunod, sa kapanganakan ni Moises hanggang sa kanyang paglaki, paglisan sa Ehipto, hanggang sa ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula roon sa kanilang pagkaalipin. Nasabi ko po yun na ang bahagi ng mga sinulat na ito ay malamang ay nagtanong-tanong siya sa mga tao roon, subalit karamihan po rito ay mga malamang ay pahayag ng Diyos sa kanya o kaya ay mga sinasabi ng Diyos sa kanya, sapagkat there's none like Moses whom God speak face to face, ang sabi po ng Biblia. Ano ba ang layunin ng aklat na ito? Ang layunin ng aklat na ito ay upang ipahayag ng Diyos na siya ang manlalalang sa mundong ito at ang tao ay kanyang ginawa bilang siyang tagapangalaga, subalit nawala nito ang kanyang autoridad dahil na rin sa hindi pagtitiwala sa salita ng Diyos, subalit ang Diyos ang siyang pinakamataas at dakila sa lahat na siya rin magtatatag ng kanyang plinano noong una at siyang kanyang gaganapin. Nais ko ipagkaloob sa inyo ang outline, it's a brief outline of this book, the book of Genesis. Chapter 1 to chapter 2 is the creation of everything and man's assignment. Chapter 3 is the fall of man to sin and its result. Chapter 4 to chapter 5 are the record of the patriarchs, yung mga naunang mga tao, mga tinatawag na ninuno ng mga Hudyo at maging tayo po.
Chapter 6 to 9 ay kwento tungkol kay Noe, ang nasulat tungkol sa pagpalubog ng Diyos sa mundo ito o sa baha. Chapter 10 to chapter 11 ay ang pasisimula ng pagdami ng mga bansa. Chapter 12 to chapter 25 ay si Abraham ang kanyang pagkatawag hanggang sa kanyang kamatayan. Sa chapter 4 ay binabalikan ang kwento tungkol kay Isaac, ang kanyang pag-aasawa, at ganoon din ang kanyang kamatayan. Nandiyan din ang kwento tungkol kay Ismael na kanyang kuya o kaya'y mas panganay sa kanya. Sa chapter 25 to chapter 50 ay ang kwento tungkol kay Jacob at kay Esau, at ganoon din ang kwento ni Jose na kung saan ay diyan ay pumasok na mga Israelita sa Ehipto. Ang Genesis ay puno-puno ng mga salin-lahi, tinatawag sa wikang Ingles na genealogies. Sa Genesis ay makikita ang apat na paghuhukom na ginawa ng Diyos. Ang paghukom sa kasalanan ni Adan at ni Eva, of course kasama po ang ahas. Ang paghukom sa panahon ni Noe, ang paghukom sa Tore ng Babel, at ang paghukom sa panahon ni Lot. Dito rin natin makikita ang pakikipagtipan ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang kabuuan ng Biblia ay tumatakbo sa tipan ng Diyos sa tao, covenants. And so, pag nakita natin yung Old and New Testament, bagamat hindi po yun yung tuwirang ibig sabihin ng covenants, kundi yung tipan, ay yun din ang ibig sabihin nun. That throughout the Bible, it runs through God covenanting with people. He never go outside the covenant. He doesn't work with people who are out of His covenant. Mahalaga po na maunawaan natin ang bagay na yan. So ano ang mga tipan na ginawa ng Diyos dito? Ang tipan kay Adan, makikita po na binabanggit ito sa Hosea 6:7. Ang tipan kay Noe na 2 beses niya ginawa bago magkaroon ng baha at pagkatapos ng baha, na doon ay meron pa rin tayong kaugnayan. At ganoon din ang tipan ng Diyos kay Abraham. Of course, diyan po ay konektado na ang mga Israelita. So, pupunta na po tayo upang pag-aralan ang aklat na ito. Ang sasakupin ng ating unang pag-aaral ay ang unang kabanata at ikalawang kabanata ng aklat na ito. Dito sa unang 2 kabanatang ito ay makikita natin ang plano ng Diyos na i-extend ang kanyang kaharian sa langit dito sa lupa. At makikita po natin sa una at ikalawang kabanatang ito ng aklat ng Biblia kung ano ang kaharian ng Diyos kapag walang kasalanan. Nais ko pong ipabatid sa inyo na sa kabuuan ng Biblia ay 4 na kabanata lamang po ang walang kasalanan ng tao. Ang unang 2 ay ito po sa Genesis chapter 1 and chapter 2 na siya nating tatalakayin. At ang pangalawang bahagi ay ang Revelation chapter 21 to 22 na kung saan ay naresolbahan na ng Diyos ang kasalanan. Nangangahulugan po na mula chapter 3 hanggang chapter 20 ng Revelation, ang problema ng sangkatauhan ay kasalanan. At kung kayo ay dumaan doon sa pangalawa nating subject dito sa TBTI, ay makikita po ninyo na yan ang aking tinalakay tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaligtasan sa kasalanan. Ang unang bahagi ay kaligtasan sa kabayaran ng ating mga nakaraang kasalanan. Ang ikalawa ay kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. And then, yung pangatlong bahagi ng kaligtasan natin ay yung tayo ay kukunin sa presensya ng kasalanan na tinatawag na glorification o kaya ay redemption para tuluyang makalaya sa presensya ng kasalanan. So, nais kong magpasimula sa chapter 1, verse 1 and 2. Ganito po ang sabi niya rito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Now, makikita po natin mga kapatid, na sa bahaging ito ng Biblia ay ang perfect creation of God when it was without sin. At kanina po ay nabanggit ko sa inyo that the plan of God is to extend His kingdom here on earth. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Sa kwento sa Biblia ay makikita natin na si Satanas ay nagrebelde sa langit. At
Kalaunan ay makikita natin na itinapon siya mula roon, pero dito po sa chapter 3 ay masusumpungan natin na si Satanas pala ay nandito sa mundong ito. Ang una pong nais kong ipakita sa inyo ay ang plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay gumawa ng isang bagong pamilya na ito ay makikita natin kalaunan. Pamilya na nagtataglay ng kanyang wangis na nasa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang una ko munang nais bigyan ng pansin dito ay tungkol sa paglalang ng Diyos, na siya po ang lumalang sa lahat ng bagay mula sa kawalan. At alam natin na meron na pong mga teorya na ito ay nagmula o nagpasimula sa isang tinatawag na Big Bang. Tingnan po ninyo ano. Yan po ay kagagawa ng dyablo na galit sa Diyos at sa tao na nais niyang itago ang mga katotohanan ito sa mga walang pananampalataya. Kasama na po dyan sa pag-iisip ng tao na kapag inakala nila na lahat ay nagpasimula sa tinatawag na Big Bang, sa ngayon ay hindi natutuo ang nasa Biblia. Konektado po ang bagay na yan sa paniniwala natin. At yan ang nais gawin ng dyablo na itago ang katotohanan tungkol sa paglalang nang sa gayon ay hindi na po natin paniwalaan din ang laman ng banal na kasulatan. Ngunit alam po natin ang sinabi ng Biblia na ito ay hindi naganap sa ganung bagay. Na ang mundong ito ay nagpasimula sa paglalang ng makapangyarihang Diyos. Siya po ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay. Ang teorya ng Big Bang na nagpasimula ang mga bagay sa elemento na ito ay dumami, naging malaki at pagkatapos ay dumating sa punto na ito ay pumutok at ang lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, lalo na ang mga planeta, ay nandoon sa kanilang kinalalagyan. Grabe ano po, na ganun kalaki pala yung pumutok na yon, and so ang lahat ng bagay ay nagkanya-kanya, pumwesto sa kanilang lugar na hindi sila gaanong maapektuhan at hindi magbabanggaan. Ganyan po ang pag-iisip ng marami. Maalala ko yung kwento tungkol sa isang magandang bahay. Na isang araw ay pumunta ang dalawang magkaibigan, isang ateista at isang Kristiyano, at sabi ng ateista sa kanyang kaibigan Kristiyano, "Kaninong bahay yan?" Sabi ng Kristiyano, "Wala." Ano ibig mong sabihin? Basta kasi nagsama-sama lang yung mga bagay na yan dyan na walang gumawa. E so natawa ang kanyang kaibigan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaibigang Kristiyano. Yan din po ang katotohanan sa mundong ito. Hindi maaring nagkaroon lang ng ganon na walang talagang makapangyarihang Diyos na may gawa ng lahat ng ito. Hindi maaring ang disenyo ng mundong ito na nakikita natin ay talagang naganap lamang dahil sa isang malakas na pagputok. Meron po talagang gumawa. At ganito po ang ilang makikita natin sa banal na kasulatan. Halimbawa po ay sinulat ng Hebreo 11:3, ganito po ang sabi, "By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible." Dito po ay kailangan natin ng pananampalataya na paniwalaan na ang lahat ng bagay nito ay nangyari dahil na rin sa bigkas ng Panginoon. God's command, sabi niya rito, so that what was seen was not made out of something visible. So ayon po sa banal na kasulatan, ay makikita natin na nangyari daw ang lahat ng ito na nagmula sa wala. Makapangyarihan ang salita ng Diyos na nang sabihin niya mga bagay nito magkaroon ng ganito katulad ng ginawa niya sa aklat ng unang kabanata ng Genesis, ay makikita natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nangyari ang maraming bagay. Hindi man po lahat, sapagkat makikita natin kalaunan na ang mga hayop at ang tao ay hindi niya binigkas ang bagay na ito. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Pupuntahan po natin ang mga bagay na yan. Ngayon po ay makikita natin na ang lahat ng bagay, sabi niya rito, was not made out of something visible. Out of nothing, the Word of God was so powerful that it created something. At alam po ninyo, ganyan po ang pananampalataya, na kapag tayo ay nanalig sa Diyos, yung mga bagay na imposible ay maaaring maranasan natin. At alam natin na maraming nangyayaring ganito na maging
sa ating mga sitwasyon sa buhay, ay kaya natin dapat pagkatiwalaan ng Diyos na kahit isipin natin at tignan natin ang kalalagayan na mga kaganapan na tila walang pag-asa, subalit ang Diyos na makapangyarihan ay wala pong imposible sa Kanya. Sa ikalawang talata na nais ko ipakita sa inyo ay sa 1:1-3. Sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So makikita natin dito na ang Diyos po sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita ay siyang lumalang sa lahat ng bagay na nakikita natin sa ngayon. Kalaunan ay makikita natin na ang salitang yan ay nagkatawang tao, walang iba kundi ating Panginoon Kristo na ipinapakita rin ng Biblia na nandoon sa panahon ng paglalang sa mundong ito. Ang ikatlong talata na nais kong ipakita sa inyo ay nasa aklat ng Awit 33:6. Sabi po doon, by the word of the Lord the heavens were made, there is starry host by the breath of His mouth. Muli ay makikita natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na kahit wala ay kanyang bumuo ng bagay na ninanais ng Diyos sa kanyang puso na siya nang sinasabi at siyang nangyayari. What a powerful word from the Lord, and we can trust God. Sa ngayon po ay nais kong pansinin natin ang ilan pa sa bahagi ng talatang ito. Sabi po rito, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. By the way, mga kapatid, nais ko ipakita sa inyo na dito po sa unang talata ay meron pong laging tinatanong na sabi daw ay nasaan daw ang Diyos nung lalangin niya ang langit kung doon siya nakatira. Pero alam po ninyo, dito ay makikita natin He created the heavens and the earth. Heavens po, sapagkat meron pong tatlong bahagda ng langit na sinasabi. Ang una ay yung tinatawag na atmospheric heaven. Hanggang doon sa inaabot ng malamang ay oxygen. That is the atmospheric heaven. Pagkatapos yung ikalawang bahagda nito ay yung starry host heaven. Yung kinaroroonan ng mga bituin. At ang pangatlong bahagi nito ay yung tahanan ng Diyos na binabanggit doon sa aklat ng ikalawang Korinto na kung saan ay sinasabi na nandoon ang paraiso. Nais ko pong sabihin sa inyo na yung pong Garden ng Eden, hindi po yung paraiso. Ang paraiso ay yung tahanan ng Diyos doon sa langit at yun po yung ikatlong langit, third heavens. Yan po ay, kung nais po ninyong i-check sa ikalawang Korinto, Kabanata 12, sa mga sumusunod na talata hanggang verse 5, ay makikita nyo na binabanggit po ni Apostol Pablo ang third heaven na kung saan ay sinabi niya na ito ang tahanan ng Diyos. Meron pong isang bagay diyan, balikan ko po yung verse 2. Sabi niya, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Makikita po natin dito na bakit kaya pangit ang mundo nung nilalang dito. Nais ko pong bigyan ng pansin ang isang teorya tungkol sa bagay na ito. Sapagat una sa lahat, ang sabi po ng Santiago 1:17 ay every good and perfect will is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Now, makikita natin dito na lahat ng nagmula sa Ama ay magandang bagay. Balik ko po doon sa verse 2. So, nais ko pong tingnan natin yung teorya na ito. Na noong si Satanas ay pinaalis doon sa langit, ay malamang dito siya napapunta sa lupa. Maganda ito noong araw, subalit sa dami ng mga anghel na ito na kasama ni Satanas, mga anghel sapagat sila po ay anghel ng lalangin ng Diyos, subalit nung nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila, sila yung mga naging demonyo. So that was about 33 trillion angels.
ganyan po karami, kung 1/3 po ng mga anghel sa langit, ay ganyan po karami ang mga demonyo na napapunta rito. Kaya ito po ang aking nakikitang teorya rito. Nang sila'y nanahan dito sa pangunguna ni Satanas, ay ginawa nilang kaharian ng kadiliman ng mundong ito. Na siya nating makikita tungkol kay Satanas na siya ang prinsipe ng kadiliman. He is the prince of darkness. Later on, ay makikita natin ito sa Biblia. So yung mga demonyo nito, kasama ang kanilang leader na si Satanas, ay talagang ginawang kadiliman ng mundo ito. Kaya yun po ang makikita natin dito sa verse 2. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Ganito po yan, mga kapatid. Lahat nga po ng bagay na galing sa Diyos ay maganda. So maganda ito. Kaya lang, nung mapapunta rito, ang mga demonyo nito ay talagang pinapangit nila ito. Pero lahat po ng gawa ng Diyos ay hindi mo pwedeng sirain. Kasalanan po na i-alter ang gawa ng Diyos. Na ito po makita natin ang katotohanan yan, kalaunan. Tandaan po ninyo, yan po ang katotohanan na anumang bagay na gagawin mong pagbabago sa gawa ng Diyos ay kasalanan sa Kanya. Yung disenyo ng Panginoong Diyos ay perfecto po lahat yan. Wala kang kailangang idagdag at bawasan sapagkat yan ay ginawa ng Diyos na perfecto. So hindi pahihintulutan ng Diyos na ang Kanyang magandang ginawa ay gayon na lamang. Yung Kanyang plano na i-extend ang Kanyang kaharian ay tila in-invade niya yung tirahan ng mga demonyong ito. At doon, later on, ay makikita natin na mula doon sa pangit ay nagpasimulang gumawa ang Diyos. And there was also the Spirit of God hovering over the surface of the waters, na kung saan ay makikita natin na tila nagsusurvey o kaya ay kinukup niya na may plano sa mundong ito. Punta tayo sa verse 3 to verse 5. Ganito po ang sabi. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Ang unang nilalang ng Diyos sa mundong ito ay ang kaliwanagan. Makikita po natin na mula dyan, kalaunan, ay unti-unti nang gumanda ang mundong ito na sabi nung una ay pangit. It was an empty darkness. But when God began to create things, but He started through that light, ay gumanda ang lahat. Ngayon po, sa spiritual na aspeto ng buhay ng tao, mga kapatid, ang Panginoon po ang siyang liwanag. I am the light of the world. Sabi ng Panginoon sa John 8:12. At kapag dumarating ang Panginoon sa buhay ng tao, ay nagkakaroon ng tunay na buhay sa Kanya. At ganyan din po sa mundong ito. Tila magkatugma sila na ang mundong ito ay pinaganda na nagpasimula sa paglalang sa liwanag, na ganun din naman ang buhay ng isang tao mula sa kanyang kapanganakan dahil sa kasalanan ay nasa kadiliman. At dumarating lang ang kagandahan kapag si Kristo ay dumating sa kanyang buhay. Bagamat marami po hindi nakikita ang katotohanan ito sapagkat ang basihan ng marami ay ang material na bagay sa kanilang buhay at hindi yung pananahan ng Panginoon sa kanila, hindi po nila nakikita ang katulad ng aking sinasabi. So ang Diyos po ay nagpasimulang lumalang sa lahat ng bagay pagkatapos niyan. At ang Diyos na mismo ang nagsasabi that He saw that everything was good. Now, sa unang kabanatang ito, mga kapatid, ay makikita po natin ang paulit-ulit na sinabi, and God saw that it was good. Sa 5 araw na paglalang ng Diyos sa mga bagay-bagay, ay lagi niyang sinasabi, and God saw that it was good. Alam naman siguro natin na ang Diyos ay hindi substandard sa kanyang panlasa. Na kapag sinabi ng Diyos na maganda ay talagang super ganda. Ganyan po ang mundong ito ng kanyang lalangin. So tingnan na lamang po ninyo ang mga pagkasunod-sunod yan ng paglalang ng Diyos sa unang araw, sa pangalawang araw, sa ikatlong araw, sa
ika-4 na araw, sa ika-5 araw, ay makikita natin ng lahat ng ito ay napakagaganda. Nais ko pong makita natin ang isang katotohanan, mga kapatid. Because this is the extension of God's kingdom. Lahat ng sinasabi niya ay nangyayari, kaya gumanda. Nais kong maging mensahe ito sa atin, na sa kaharian ng Diyos, kapag sinusunod lang natin ang Diyos, ay sigurado po naggaganda ang ating buhay sa mata ng Diyos. Hindi po ang ibig kong sukatan ay material na bagay, sapagkat hindi po yan ang sukatan ng Diyos. Bagamat sa karamihan ay ganyan. Pero sa atin pong mga nasa New Covenant, ay alam natin na hindi lamang po yan ang basihan ng Diyos, kundi yung mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan natin o kaya sa ating buhay, yun po ang maganda. Ganun pa man po, ay nais kong sabihin sa inyo na hindi naman pabaya ang Diyos. Kapag sinasabi ko po na ganyan, akala ng marami ay against po ko na tugunin ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Hindi po. Alam ko po yun sa Mateo Kabanata 6 na kapag inuna natin ang paghahari ng Diyos, lahat ng bagay ay pagkakaloob niya po sa atin. Wala tayong kakulangan. Alam ko rin po yung sinasabi ng Juan 15:7 at ng 16 na kung saan ay ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay. At doon ay hinihimok niya tayo na humingi sa ating amang nasa langit. Alam ko po yung mga bagay na yun, pero hindi po yun ang aking sukatan sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pupunta po tayo sa talatang 26 hanggang 27. Ganito po ang sabi. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea, and of the birds of the sky, over every livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that moves along the ground. So God created man in His own image, in the image of God He created them, male and female He created them. Dito po mga kapatid, sa ika-6 na araw ay nilalang ng Diyos ang tao. Una, nais kong makita natin ang katotohanan ito, na ang tao ay hinuli ng Diyos para makita niya na ang Diyos ay concerned sa kanya. Nilalang niya muna ang lahat ng bagay, pinaganda niya muna ang lahat ng bagay bago niya ilabas ang tao, nang sa gayon ay makita ng tao ang pag-ibig ng Diyos sa kanya ay talagang grabe. God provided everything before man came into this world. Alam niyo, kailangan nating makita yan, na ganyan po ka-concern ng Diyos ang tao. At nais kong makita natin ang katotohanan ito, na sa pagliligtas ng Diyos, wala pong nai-contribute ang tao. Wala tayong mai-contribute sa pagliligtas ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, ang gumawa ng lahat ng bagay nito, hindi maaaring magmula sa atin o kaya ay meron tayong contribution. Pero kailangan maunawaan natin na kung ano ang ibig sabihin sa pagliligtas. Sapagkat hindi lamang po yun ang ibig sabihin o kaya ay hangganan ng pagliligtas na katulad ng akala ng marami. Na kapag sinabing kaligtasan ay akala nila tapos na ang lahat sa isang kaganapan lamang. Hindi po ganoon ang aking iniisip, sapagkat marami pa pong bahagi ng Biblia na nagsasabi tungkol sa ganap na kaligtasan ng tao o sa lubusang ikaliligtas ng tao. Pero nais kong makita ninyo yung concern ng Diyos sa tao na wala po siyang naiambag sa bagay nito. Siya po ay namulat na lang na napakaganda na ng kanyang paligid, provided na lahat, at saka siya inilabas ng Diyos sa mundong ito. Yun po ang unang-una. At ang sabi po rito, let us make mankind in His image, in our likeness, so that He may rule over the fish of the sea and the birds of the sky, over all the livestock and all the wild animals. Makikita po natin dito mga kapatid, na bukod dito sa inihanda ng Diyos na ito, na alam natin na ipagkakatiwala niya sa tao kalaunan, ay una, nais kong makita natin yung 3 beses na binanggit dito, wala iba kundi yung salitang image. Let us make man in our image, in our likeness.
Yun po ang isang bagay na napakahalaga na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao, yung kanyang imahe. And that is the image of God. Sa kabuuan ng banal na kasulatan, alam natin na yung imaheng yan kalaunan ay tila nawala dahil na rin sa kasalanan. At alam natin na ang anak ng Diyos ay naparito upang ibalik ang imahe na yan. Siya lang po ang nagtataglay niyan, siya lang ang makakapagbalik niyan. At kailangan nating maunawaan na napakahalaga ng bagay na ito, yung sabing image. Dito ay tila nakikita ko na dahil sa imaheng yan ay nandoon ang autoridad ng kapangyarihan. Sapagkat sinabi ng Diyos dito na ang tao'y magiging tagapamahala niya sa lahat ng kanyang nilalang. Nais kong maunawaan niyo ito. It is God who extends His kingdom from heaven. Alam natin later on na yan ay dadalhin ng Panginoon sa mundong ito. He introduced the kingdom of God. He came to put up the kingdom of God here on earth. Pero dito pa lang sa pasimula ay makikita natin na talagang nais na ng Diyos na i-extend ang kanyang kingdom dito. Ang tagapamahala ay ang tao. Pero yung salitang let Him rule over the fish of the seas, doon pa lang ay makikita natin na tila ang tao dito ang siyang prinsipe o kay hari. Kingdom talaga ang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao na later on sa aklat ng Revelation ay makikita natin na lahat ng magtatagumpay sa kasalanan, sila po ay maghaharing kasama ng Diyos. Alam niyo, nais kong makita niyo ang katotohanan ito, na lahat ng nawala dito sa aklat ng Genesis ay ibabalik ng Diyos. At hindi lamang po ibabalik ng Diyos, higit pa doon sa nawala ang ibabalik ng Diyos. Lahat po ng aspeto na nakikita natin dito sa Genesis na maganda ay ibabalik po ng Diyos. At ilan dyan ay makikita natin sa aklat ng Pahayag. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa aklat ng Pahayag 22:2 ay makikita natin doon na ire-restore po ng Diyos yung puno ng buhay. Yung puno ng buhay ay hindi na lamang po iisa ang magiging bunga nun. Ang magiging bunga nun ay 12 bawat buwan. Hindi ko alam pero doon ay tila inadapt din ng Diyos yung panahon na inilagay niya para sa tao sa mundo ito. May panahon ng buwan. Alam natin sa unang kahari niya doon sa langit ay wala pong panahon doon na nakatulad ng ating kapanahunan sa mundo ito. Pero tila doon sa bagong lupa na itatatag ng Diyos ay meron pong mga buwan. Nangangahulugan na ibinabalik ng Diyos yung panahon na nawala dito sa mundo ito. Balikan ko po yung tungkol sa puno ng buhay, na hindi lamang po ito may 12 bunga bawat buwan para sa pagkain ng mga tao, ay meron pa po itong dahon na kung saan ay magpapagaling sa mga bansa. Yun po ang sabi niya, magpapagaling sa mga bansa. Ibig ba sabihin may karamdaman doon? Malamang ay yung mga natanggap natin sa mundong ito na mga deformities sa ating physical. Katulad ng Panginoon, taglay pa rin yan hanggang doon sa langit. Yung kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay, sa kanyang tagiliran, nung siya ay umakyat sa langit. Bagamat alam ko po na marahil siya ay may dahilan sa bagay na yon, pero nais kong makita natin na doon sa langit, sa pasimula, marahil ng buhay ay meron pong kagalingang mangyayari. Hindi lamang po sa mga emotional, sapagkat sa langit ay darating ang maraming tao doon na mayroong pagluha, pero pupunasan nga ng Diyos ang lahat ng luha doon. Ganon din, ang mga ilan doon ay nagkaroon ng problema sa kanilang kamatayan, ay lahat yon ay pagagalingin ng Diyos sa bagay na yan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung ibabalik ng Diyos ay lalong gaganda, at yan ay napakarami doon. Napakarami po ng bagay na nawala doon sa Hardin ng Eden na ibabalik ng Diyos ng sobra-sobra. It's not just a restoration of what was lost in the Garden of Eden, kundi ito po ay talagang higit ng marami. So yung nangyari, yung naganap dahil sa kasalanan,
ay gagawin ng Diyos na magre-resulta na maganda para sa tao. Alam niyo, ganyan po ang Diyos. At nais kong ipaunawa sa inyo ang katotohanan ito, na lahat ng pangit na nais gawin ng dyablo ay gagawin ng Diyos na maganda kung magtitiwala tayo sa Kanya. Halimbawa po, ano ang pinakamatinding kasalanan nangyari sa mundong ito? Ang patayin ng anak ng Diyos sa mundong ito. Pero yung kanyang kamatayan ay ginamit ng Diyos bilang katubusan ng sangkatauhan. Ganyan po, pinaganda ng Diyos ang resulta ng pangit na ginawa ng dyablo sa mundong ito. Ang patayin ng kanyang bugtong na anak ay naging pagpapala sa sangkatauhan. At yan po ang nais kong makita nyo, na sa buhay natin, ano man ang pagpaplano na gawin ng tao sa atin, kapag ka ang Diyos po ang nagpasya na gawin niyang magandang bagay na ito, ay gagawin po niya. Nangangahulugan po na dapat ay maalis sa atin ang takot sa anumang bagay, sapagkat ang Diyos po ay walang planong pangit para sa mga nagmamahal sa Kanya. Balikan ko po yung tungkol sa imahe. Nais ko lang pong balikan ang bagay na ito at nais kong makita natin na ang plano ng Diyos sa mundong ito ay magkaroon ng pamilya na lahat ay nasa Kanyang imahe. Yun ang una niyang plano. At alam natin na doon sa Kanyang kaharian, sa hinaharap ay lahat ng mga nagtagumpay sa kasalanan. Ang ibig sabihin na yung sinira ng kasalanan ay pagtatagumpayan ng mga makakarating doon sa kaharian ng Diyos na yun. Kanina ay nabanggit ko po sa inyo na dito ay makikita natin na ito ay kaharian. Ang tao ay merong kapangyarihan kung ganon. Dahil doon sa imahe ng Diyos sa kanya ay meron siyang kapangyarihan na kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo ito. Na alam natin na nagkaroon ng pagkawindang-windang ang lahat ng bagay na ito dahil sa kasalanan. Nawala ng kontrol ang tao sa lahat ng bagay, nawalan siya ng autoridad, nawalan siya ng kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng bagay dahil sa pagpasok ng kasalanan. Yun po ang mailang resulta ng pagpasok ng kasalanan sa tao. Pero kailangan makita natin na lahat ng magagandang bagay na nawala dito sa unang plano ng Diyos ay muli pong ibabalik ng Diyos yan doon sa itatatag niya na kaharian dito sa bagong langit at lupa. Sabi po rito sa 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the sky, and over every living creature that moves along the ground. Ayan naman po, ang plano ng Diyos nung una ay paramihin ang tao na nagtataglay ng kanyang wangis at pinagpala po sila ng Diyos upang sa gayon ay sila'y dumami. So imadinin po ninyo na nung nilalang ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, ay nangyari ang maraming bagay na magaganda. At nung pagpalain niyang tao na siya'y dumami, ay sinisigurado ko po na dumami ang tao. Bakit ko po nababanggit ito? Sapagkat kalaunan doon sa chapter 6 ay makikita natin na hindi po kaunti ang namatay sa panahon ng baha. Sapagkat nandun po ang blessing ni God sa tao that they should multiply. And that cannot be altered by the entrance of sin. Talagang nagpatuloy na dumami. Kaya later on, makikita natin sa unang talata ng Kabanata 6 na dumami nga ang tao doon. Sabi ko po rito, He wanted man to be in control of everything. To rule, dominate, subdue the earth. It was indeed an enjoyable life. God blessed them with all the blessings of nature, with power and procreating their species. God giving them a universal and unlimited dominion over all the creatures. He told them, subdue it. At dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay sigurado pong binigyan ng tao ng kapangyarihan na gawin ito. Punta po tayo sa ikalawang kabanata. Ganito po ang sabi, Then God blessed the seventh day, and made it holy because of it.
He rested from all the work of creating that He had done. Now, alam natin na ang tao ay nandyan na sa panahon na ito. At ano ang ginawa ng Diyos? Pagkatapos nalalangin ng Diyos ang tao at nung ikapitong araw, tingnan niyo po ito. In the 6th day, He created man. And then in the 7th day, nandun na yung tao, but pinagkalooban sila ng holiday. Hindi po agad-agad trabaho ang pinaatupag sa kanila ng Diyos. Nais nating matutunan ang katotohanan yan, na hindi po nilalang ng Diyos ang tao para magtrabaho ng magtrabaho, kundi ang unang-una na nung sila ay merong pahinga rito, it was a holiday, but it was also a fellowship with God. At nais kong maunawaan natin ang katotohanan yan, na ang pinakamataas na nais ng Diyos, una sa lahat kaysa sa maraming accomplishment na nais natin gawin, ay yung pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tingnan niyo po ang katotohanan ito na nais kong sabihin sa inyo. Sabi niya, remain in me and I will remain in you. Ano pong ibig sabihin nun? For as the branch cannot bear fruit of itself, so neither can you. Diyan po ay makikita natin na ang unang-unang responsibilidad ng tao ay kumonek sa Diyos upang magkaroon ng bunga ang kanyang mga gawa. Isa pong katotohanan yan. Hindi po ninais ng Diyos na mauuna ang mga gawa para bigyan natin siya ng papuri sa ating mga ginagawa. Alam niyo po, sa New Covenant, people are gifted by the Holy Spirit and that gift is to be used. Hindi po yung ating sariling kakayanan. Nais ko po makita niyo ang katotohanan ito. Dalawa po yung anak ni Abraham. Ang una po ay si Ismael. Si Ismael po ay gawa ng laman at problemado po si Abraham dyan. Subalit, si Isaac po ay gawa ng pananampalataya at yun ang katanggap-tanggap sa Diyos. Larawan po ito ng mga gawa natin. If we are doing things for God and not through our gift, ay magkaroon po ng malaking problema. Sana may connect po ninyo sa inyong isipan ang bagay na yan, sapagat nais kong makita ninyo na mas mahalaga sa Diyos ang pakikipag-ugnayan sa Kanya una sa lahat kaysa sa napakaraming accomplishment sapagat dyan po nakaset ang isipan ng marami. At ganito po ang sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Makikita rin po natin diyan na higit na ninanais ng Diyos ang pakikipag-ugnayan sa Kanya kaysa doon sa mangarap tayo na marami tayong magiging accomplishment para sa Diyos. Hindi po ganyan ang nais ng Diyos. Alahanin din po ninyo yung iglesia ng Efeso, na kung saan ay ang dami po nilang kaabalhan. Hindi naman masama ang kanilang pinagkakaabalahan, pero meron pong nakita ang Diyos sa kanila na kanilang nakaligtaan. At yun po yun, yung first love nila, yung connection nila, unang-una sa Diyos. Alam niyo po, pag nawala yung connection natin una sa Diyos, ang mga bagay na nagagawa natin ay accomplishment ng laman. Accomplishment natin, nakalimitan ay napupunta na sa atin ang karangalan at hindi na sa Diyos. At ayaw ng Diyos, katulad ng ipinakita ko sa inyo ng una, na parang bagang tinutulungan mo siya sa kanyang mga obligasyon. Ganyan po ang Diyos. Nawa po ay makita natin ang katotohanan yan. At bumalik tayo sa katotohanan na unang-una ay yung connection natin sa Diyos ang ating unang trabahuhin. Ibalik natin ang ating first love. Ang ating prioridad ay maging tama. At ano ang ating prioridad? Ang Diyos, ang ating kaugnayan sa Kanya. At hindi yung napakaraming accomplishment na inaakala natin na yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Meron pong panahon yun, pero huwag mong gagawin na mauuna yun kaysa sa iyong connection sa Diyos. Punta po tayo sa chapter 2, verse 7. Ganito po ang sabi. And the Lord God formed the man of the dust of the ground, and breathed unto his nostril the breath of life, and the man became a living soul. Alam natin na katulad ng hayop, ang Diyos ay kumuha mula sa lupa at ito'y inanyuhan niya. Pero wala tayong mababasa na hiningahan ng Diyos ang mga hayop na katulad ng ginawa niya sa tao. Ito po yung nais kong makita natin dito.
na yung una na mahalagang ipinagkatiwala ng Diyos ay hindi po yung garden ng Eden. Ang una ay yung kanyang imahe. Bahagi ng Diyos yun sa kanyang sarili na ipinagkatiwala niya sa tao. Everything is outside Him. Ang pangalawa na matinding ipinagkatiwala ng Diyos na galing sa kanyang sarili ay yung kanyang breath, yung kanyang hininga. Na makikita natin na ang dalawang ito ay napakahalaga sa buhay ng tao. Maunawaan niyo yan pagdating sa chapter 3. Makukuha niyo kung ano ang mangyayari sa dalawang yan dahil sa kasalanan. Yung mga bagay na nagmula sa Diyos dahil sa kasalanan ay mawawala. Yan po ang ibig ko sabihin. And we can lose everything because of sin. Yan po ang totality na grabeng gagawin ng kasalanan sa tao. Kaya ano po ang punto ko rito? Na huwag nating maliitin ng kasalanan. Sapagat later on, bagamat wala pa rito, ay alam natin na ang dalawang ito ay aapektuhan ng kasalanan. Ano yon? Yung imahe ng Diyos at yung kanyang hininga sa tao ay parehong mawawala, bukod pa sa pagkawala ng kapangyarihan para kontrolin ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Mananako ang Panginoon, nung siya ay muling mabuhay mula sa mga patay, ay mababasa natin sa chapter 20 ng Juan 22, ang ganito. And with that, He breathed unto them and said, receive the Holy Spirit. And alam natin na dahil sa Banal Espiritu, there is quickening, there is life. Dito po yan sa panahon ng mga apostol. But the same thing, mga kapatid, gusto ko lang makita nyo na parehong breath, parehong hiningahan ng Diyos ang tao sa panahong yan. At ako'y naniniwala na kung paano ang tao ay nagkaroon ng buhay during that time sa New Covenant ay unless that the Holy Spirit comes unto a person, he will not have life. Hindi siya magkakaroon ng buhay mula sa Diyos. Isang kaisipan lang po yun na nais kong makita ninyo sapagkat yan po ay napakahalaga maging sa panahon natin. Kaya isipin po ninyo ang katotohanan ito. Na ang tao na hindi binababaan ng Espiritu ng Diyos ay wala po diyang buhay sapagkat hindi po siya tunay na born again. Yun po ang mga nagsasabing tinanggap ko lang si Jesus. At nung tinanggap ko si Jesus ay tinanggap ko na rin ang Banal Espiritu. Mag-isip po tayo sapagkat hindi po ganoon ang proseso ng pagiging born again na katulad na na-take up ninyo doon sa soteriology. Sabi po rito sa chapter 2 verse 15 to 17. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are to free to eat from the tree that is in the middle of the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Ngayon ay makikita po natin ang tao ay nilagay na sa Garden ng Eden. Ito po yung pinaka-the best na lugar sa panahon na yan. Alam natin na ang buong mundo after that creation was very beautiful. Everything is beautiful. Ang kaibahan lang nitong Garden ng Eden ay yung dalawang puno. Ano yung dalawang punong ito? Nandoon yung puno ng buhay. Wala po yan sa eksaktong gitna, but they are the center of attraction in that garden. Yan po ang katotohanan sa dalawang punong yan. Yung dalawang punong yan ay kailangan makita ng tao na sa puno ng buhay ay dependent siya sa Diyos. Hindi ito mula sa Kanya. Ito ay mula sa Diyos na nangangahulugan na siya ay laging nakadepende sa Diyos sa pamagitan ng punong yan. Sa Kanya nagmumula ang buhay. Ang pangalawa ay yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama at nangangahulugan ito na merong lumalang at merong nilalang, na merong sumasakop at merong dapat magpasakop ang tao. And that is the significance of the tree of knowledge of good and evil. Now, as a kingdom, mga kapatid, ay makikita natin, there is that ruler above him. Though ang tao rito ay siyang tagapamahala ng Diyos, ay meron pa rin nakatakas sa kanya. Yun po ang nakalimutan ng Diablo sa kanyang buhay. Na kailangan na hindi natin makalimutan
that God is the ruler of the universe. He is above everything. He is the creator, and He owns all things, and nothing must go beyond His authority. God is above all. Tandaan po natin yan. Lalo na po sa ngayon na tayo ay nasa Kanyang ilalim ng paghahari. Next ko rin po makita natin ang puno na ito na ganito. Na ang dalawang puno ito ay parang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos, ang Biblia, mga kapatid, ay maaaring ihalin tulad sa puno ng buhay. Yung salita ng Diyos ay nagiging buhay para sa atin, naayos ang ating buhay. O kaya, sa kabila naman, ay yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ang Biblia ay maaaring maging puro laman ng ating ulo at hindi ito magiging buhay. At alam natin na nangyari ito sa mga Pariseo at nangyayari ito sa maraming tao na sila ay yumayabang dahil sa kanilang kaalaman. Iwasan po natin yan, lalo na po dito sa TBTI, na kung saan tayo po ay nagbibigay ng emphasis ng kahalagahan ng Biblia. Napapansin po ba ninyo, mga kapatid, na ang dami pong mga nangangaral sa ganitong TV at ang dami pong mga inilalagay na mga libro sa kanilang likuran? Alam niyo, sa tutulong po, natatawa ko sa mga ganyang ipinapakita ng maraming mga mangangaral na nagpapakita sila, naglalagay sila ng kanilang library sa kanilang likod. Sabi ko nga, baka naman ang Biblia ay nakakaligtaan nila. Malala po ninyo, ang katuruan dito sa TBTI ay Biblia lamang po ang ating babasahin dito. Hindi namin kayo pinagbabawalan na magbasa ng mga libro, subalit ang requirements po namin ay pawang Biblia lamang po na siyang babasahin hanggang sa kayo'y magtapos sa kurso niyo rito sa TBTI. Biblia lamang po ang ating babasahin sapagat kami ay naniniwala na meron na nga tayong library dito, 66 books, na minsan ay hindi nababasa ng marami at sila ay nagpupunta na sa mga sinulat ng mga tao. Mas sigit po nating pahalagahan ang galing sa Diyos, wala iba kundi ang Biblia. Sa 2:18 ng Genesis, ganito po ang sabi, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Kung mapapansin po ninyo, kanina sa chapter 1:26 to 27, ay tila magkasabay na nilalang si Adan at si Eva. Pero kalaunan ay makikita natin na dito ay tila saka palang naisip ng Diyos ang pangangailangan ng lalaki ng babae. Nais ko pong makita nyo ang katotohanan ito, na minsan sa Biblia ay ganyan po. Minsan ay hindi binibigay kaagad lahat ang detalye rito. Akala natin ay ganun na lang. At makikita nyo na dito lang natin makita ang detalye kung paano nilalang ng Diyos ang babae na nagmula pala sa lalaki. Ganyan po sa maraming lugar ng Biblia na kung tayo po ay maging tamad sa pag-aaral at akala natin ay kukuha na lang tayo dito ng isang lugar at dito natin buuin ang ating doktrina, ay magkakaroon po ng malaking kamalian. Now, God is giving a detail on how He created human here at makikita nyo na dito pa lang niya lalalangin ang babae. Pero isang bagay po ang nais kong makita nyo rito, na tila nakaligtaan ng Diyos ang pangangailangan ng lalaki ng kasama na babae. Ang Diyos ba ay nakalimot dito? Yan po isang magandang katanungan. Sapagat kung titignan po natin ay parang nagulat ng Diyos na nakaligtaan niyang kailangan pala ng lalaki ang babae. Ano po sa tingin ninyo? Ganito po yan. Alam niyo, ito po ay larawan ng Panginoon sapagat makikita natin there are comparisons about Adam and Christ in the Bible. I think in 1 Corinthians chapter 15 and Romans chapter 5, makikita natin na pinagkukumpara ang dalawang ito. At makikita natin na meron ding pagkakapareho sila sa mga bagay-bagay. So ang Panginoon po ay nandito na sa mundong ito at saka pa lang siya bibigyan ng babaeng mapapangasawa, walang iba kundi ang iglesia. Hindi po sa nakaligtaan ng Diyos. It was a picture of Christ. Ang ibig ko pong sabihin ay yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Adan at ni Eva ay ganoon din
larawan yun ni Kristo at ng kanyang iglesia na saka pa lang niya masusumpungan dito na sinabi niya, upon this rock I will build my church. That rock is Christ. It is not Peter. Si Kristo po yun. The rock is the revelation about Christ, thou art the Messiah, na nangangahulugan na bawat naniniwala na si Kristo ang Mesias ay talagang dapat mabago ang kanilang buhay. Yan po ang ibig sabihin niyan, unang-una sa mga Hudyo. So when you believe Christ as the true Messiah, siya lang ang kailangan natin sa buhay para magkaroon tayo ng buhay siyang galing sa Diyos. At kapag tayo sumampalataya diyan, dapat ay nababago ang ating buhay, nababago ang ating pananaw, nagkakaroon tayo ng isang bagong buhay na punong-puno ng pag-asa sa Diyos. Punta tayo sa chapter 2, verse 19 to 20. Now the Lord God had formed out of the ground the wild animals and all of the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would call them, and whatever the man called its living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds of the sky, and the wild animals, but for Adam no suitable helper was found. Now, gusto ko pong makita muna natin dito, bagamat mukhang nauna na ako tungkol sa pagkukwento ko sa inyo kay Adan at kay Eva, pero dito ay makikita nyo na una sa lahat kung paano ang Diyos ay lumalang mula sa lupa ng tao, ay ganun din ang mga hayop. Nais kong makita nyo na maliit lang ang kaibahan ng tao sa hayop. Ano yon? Ang kaibahan ng tao sa hayop, pareho sila ng mga sa loob, nasa loob ng kanilang katawan, ang mga tinatawag na organs, pare-pareho halos, nandun ang mga katulad sa hayop, ng mga pagkain, na kung ano-ano pa, halos pareho lang. Pero tingnan niyo po, ang kaibahan ng tao sa hayop ay yung imahe ng Diyos na nasa tao, wala ng hayop. Yung hininga ng Diyos na nasa sa tao, wala ng hayop. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Pag nawala yung dalawang ito, ay bumababa ang tao sa level ng hayop. Alam natin na kalaunan nung magkasala ang tao ay hindi na siya ginagalang ng hayop. Ang tao ay bumaba na sa level ng hayop. So tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Pag ikaw ay hindi born again, makikita mo na iyong mga pinagpupursigihan ay para lang sa iyong physical. Ganyan ang mga hayop. Wala silang kaisipan tungkol sa spiritual. And so if a person doesn't have the Spirit of God, he was going down to the level of animal. Ang kanyang hanap, sex, eating, drinking, marrying, and pleasure, sapat na yun para sa kanya. Kaya mahalaga na makita mo na dapat ay umangat ka sa level ng hayop at kailangan mo ang Espiritu ng Diyos at maibalik sa iyo ang imahe ng Diyos. Pag hindi, makikita mo ang hanap mo ay kasiyahan sa laman katulad ng sex, na ikaw ay makakain, makainom, sapat na sa iyo yun. Ganyan ang level ng hayop. Isang bagay pa na nais kong makita natin dito ay yung walang hanggang karunungan ng tao. Sapagkat inonor ng Diyos ang tao rito, ay inilagay niya sa harapan ng tao ang bawat nilalang niya na iba. At ang tao ang nagpapangalan dito. So there are possibly billions of species, at lahat ng ito ay galing sa tao ang pangalan, galing kay Adan. And it was a wonderful because God honors man because he has a perfect knowledge during that time. Hindi po nagkukulang sa kaalaman ng tao. So, sa dami ng species during that time, marami na pong nawala, nag-extinct na po sila. Ganyan po ang ating kapanahunan. Pero isang bagay na nais kong makita natin ay ang tao ay perpekto ang kanyang kaisipan. So imagine niyo kapag meron po tayong kaisipan ganito pagdating ng araw. Wow! At ibig din sabihin nito, mga kapatid, na yung nadaya na tao ay perpekto po ang kaisipan.
na dapat ay maging maingat tayo at kailangan alam natin ang salita ng Diyos nang sa gayon ay hindi po tayo madaya ng bandaraya. Kung yung perpekto ang kaisipan na si Adan at si Eva ay nadaya ng diablo, gasino pa tayo kung hindi tayo maging tunay na mapagmahal sa salita ng Diyos? Madadaya ka ng diablo. At alam natin, yan ang isa sa mga paalala na inulit-ulit ng Panginoon. Sabi niya, watch out that no man deceives you. Watch out that no man deceives you. Watch out that no man deceives you. Paulit-ulit. Pero tingnan niyo maraming Kristiyano ngayon. Tingnan niyo maraming nag-attend sa mga churches ngayon. Hindi po sila nababalaan ng salita ng Panginoon yan. They just keep on going. They just think that God will continue to protect them. Samantalang sabi ng Panginoon, even the very elect shall be deceiving. That is possible. Sa bandang huli ng talatang ito ay binanggit niya, sabi niya, but for Adam no suitable helper was found. Kaya sabi po sa 21 to 23, so the Lord God caused the man to fall into deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib that he had taken out of the man. And then he brought her to the man. The man said, this is now the bone of my bones, the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of the man. Dito po ay makikita natin na yung pangangailangan ng tao ay hindi po niya ipinatarabaho sa tao. Ang ginawa ng Diyos kay Adan ay pinatulog po siya. And alam natin that God can provide a partner for us. Kung tayo po ay mga single, kung ikaw ay walang asawa, ano yung gagawin? Just ask from the Lord. Hindi ko sinasabing matulog ka, humingi ka. Pero kung ikaw ay maghahanap and then ay baka makahanap ka ng iyong kagustuhan na hindi galing sa Diyos. Yun po ang unang makikita natin dito. At siya nga ay pinatulog at ang Diyos ay kumuha po ng kanyang tadyang. Pero later on, nung makita ito ni Adan, ay alam niya na ito'y galing sa kanyang laman at buto. So hindi lamang po buto ang kinuha ng Diyos sa kanya. This is now the bone of my bones, the flesh of my flesh, na nangangahulugan na mula kay Adan ang buto at laman ng tao. And it was a refined person. Isa pong katotohanan na mas malambot po ang babae kaysa sa atin. Yan po ang sabi ng Biblia. At yung babae dapat naman ay magbigay ng respeto nang sa gayon ay hindi po siya gamitan ng matinding autoridad ng lalaki. Pagkatapos po noon ay sabi po rito, that is why the man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Dito po ay makikita natin na ang unang pag-aasawa ay inordain ng Panginoon. Siya po ang gumawa ng pagsasama sa babae at lalaki. Ito po ay napakahalaga na later on alam natin na isa ito sa mga binanggit ng Panginoon sa kanyang kapanahunan na napakahalaga na ang lalaki at babae pinag-isa talaga ng Diyos upang sa gayon ay walang makakapaghiwalay. Pero makikita natin na magkakaroon ng pagsasamang lalaki at babae at magkakaroon sila ng sariling pamilya. Dito ay makakita tayo ng prinsipyo na kapag ang lalaki ay nag-asawa na ay kailangan magkaroon siya ng sarili niyang tahanan. Kaya kakaroon ng problema ang mga pamilya ay dahil nagsasama-sama po kasama rin ang mag-asawa sa kanilang mga tahanan, ganyan po, lalo na sa mga Pilipino, ay nagkakaroon po ng problema. Now, dito ay makikita natin ang ilang prinsipyo tungkol sa pag-aasawa na napakahalaga na gabay natin sa ating pagpapamilya. At isa diyan ay yung kailangang iwanan yung pamilya at ikaw ay lumagay na kaisa mo yung iyong mapapangasawa. Isang bagay pa na makikita natin dito na meron lamang pong dalawang tinatawag na genders, kasarian ng tao, lalaki o babae. Maalala niyo yung mga sinasabi ko kanina na ito ang disenyo ng Diyos, anumang bagay na mamaliin mo rito ay magiging kasalanan.
So kapag ka naglagay ka ng pangatlong gender, ay kasalanan na yan sa Diyos. Sapagat originally, dalawa lang po ang ginawa ng Diyos. Ano bang idadagdag mo sa ginawa ng Diyos? Parang sinabi mo, nagkulang ka. Siya lang ang may kapangyarihan gawin ang bagay na yan. Now, at this moment ay makita natin God started to have a wonderful family. And because God created Adam, direct na creation ng Diyos si Adan, sa aklat ng Lucas Kabanata 3 ay tinawag siyang anak ng Diyos. Hindi lamang dahil siya nilalang ng Diyos, because Adam there was bearing the image of God. And that image of God has to be protected. Gusto mong maunawaan niyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Katulad ng mga anghel, sila ay tinawag na sons of God because they were created, direct creation of God. Now, si Adan ay tinawag na son of God because he was the direct creation of God. Kailan tayo naging anak ng Diyos? Hindi nung tayo ay lumabas sa mundong ito, sapagkat tayo ay galing na sa nagkasalang si Adan. Kaya lang tayo tinawag na mga anak ng Diyos ay nung tayo ay na-born again, then we became children of God. Nakukuha po ninyo ang katotohanan yan. At ngayon ay makikita mo na napakahalaga na ikaw ay kailangang ma-born again nang sa gayon ikaw ay maging anak ng Diyos, may balik na yung alam natin, disenyo ng Panginoon dito nung una. Pagpalain po ng Diyos ang ating pag-aaral sa aklat ng Genesis. Mahaba pa po ang ating lalakbayin. Magandang araw po.